Sabihin nyo ng prosecutor, pwedeng sabihin ng defense, si Kaufman, na that is not a legitimate evidence because it was not verified by the owner. Pwede niya sabihin, it's an AI. Kasi nga, again, the owner must say, ako mismo nag-video, nakita ko ito. At ito ang kahulugan ng buong nangyari. Ito yung nangyari. Kailangan mo sabihin yan sa court as to be accepted as evidence. Diba? Hindi pwedeng walang ganun. Tangina, pakawalang yan ito mga prosecutor. Kaya tuloy talaga pag-iisipan kayo, mga bayaran kayong animal kayo Yeah? Kaya pagsasabihan talaga kayo ng bayaran dahil tingnan ninyo ginagawa ninyo. Di ba? Ako, nagtatanong lang ako Ako, nagtatanong lang, talaga bang bayaran kayo kaya nyo ginagawa itong mga ganito? Kasi minamali ninyo na pagpipresenta ng ebidensya. Bakit kayo ganyan? Ibig sabihin nun, talaga merong problema sa inyo. Meron talagang pagbababoy ng proceedings. Baka siguro talaga mahina ang ebidensya ninyo. Tsaka kung nakikinig doon sa mga komunista, walang bakit di nila ayusin. Yun na nga syempre, lulong sa kapangyarihan Kaya kita ninyo, sino yung mga nagdedemanda sa akin na kunwari tapang-tapangan? Di ba? Sino-sino yung mga yun? Alam mo yung mga hindi, wala sa politika na pag nakakausap ko, nakakakwentuhan ko at pag nalaman nila kung sino-sino yung mga nagdemanda sa akin, nagugulat sila, sino ka ba? Ako rin, sabi ko, hindi ko rin alam kung bakit. Sino ba ako? Hindi, mantakin mo Name it. Kung sino yung sip-sip dyan, name it. Lahat sila nagdemanda sa akin. Nasa isa kayong bus. Nasa isa kayong sasakyan. Masakit yun yung gano'n bang pakiramdam. Pero wala tayong magagawa. Katarantaduhan nila yan Nagpuyat sila Kaya sila babagsak, aantokin sila. Nagigets yung ibig ko sabihin? Ganun na, hindi ako natutuwa na babagsak ang ating presidente, wala nang tiwala sa kanya ang taong bayan. Kasi hawak niya tayo Diba? Hawak niya tayo. Pero gayon pa man, kasalanan talaga niya Diba? Bakit ba kasi siya nagsalita ng 5,500 na flood control? Nagalit tuloy. Nagalit tuloy kasi sinungaling ka eto sa'yo. Diba? Ganun na nangyari. Pero gayon pa man, mga kababayan, sana tayo patuloy na kumapit dahil alam nyo may magandang mangyayari. Ako, nararamdaman ko na. Kung napanood nyo yung video, kung hindi nyo napanood, panoorin ninyo. Ang laki ng namimiss ninyo pag hindi nyo napanood yung video na in-upload ko kagabi. Napakaganda nun, yung aming interview kay attorney. Kasi maganda yung kanya mga sinabi na doon. Mamaya may mga ipi-play pa tayo dyan na mga interview niya at mahahalaga yung kanya sinasabi. Alam mo, nung nakausap namin si attorney, hindi siya nag-i-stutter. Hindi siya yung tipong nag-iisip kung ano yung sasabihin. Ibig sabihin hindi siya scripted baga. Kung ano talaga yung alam niya, yun talaga yung kanya sinasabi. At siya, hindi siya politiko magsalita, yung para bang may reservation. Wala siyang ganun. Kung ano talaga yung totoo, sasabihin niya. Whether you interpret it as good or as bad, di ba? Wala siyang pakialam doon sa perception. Basta sa kanya, he will tell the truth. Let it be. Bahala na kayo mag-interpret. Basta sasabihin ko yung totoo. Yun yung mga gusto ko Yan ang mga yan ang mga Duterte ideology. Yung basta magsasabi kami, bahala kayo kung tatanggapin nyo o hindi. Kasi pagkakatotohanan, tatanggapin ng taong bayan yan. Di ba? Pero kung ikaw ay nagsisinungaling, meron ka mga prepared speech, prepared something. Anyway, kita nyo naman, di ba? Ito yung sinasabi natin na na napaka madamdaming ng ating Vice President. Kasi alam mo sabi nga nila, bakit si Vice President para atang ma-emosyonal? Alam mo, sa totoo lang, tama naman.
sometimes talaga you have to be strong when when the emotionally strong when you are a leader. Pero somehow, sabi ko nga, that softness of heart is something na it shows something, na yung kanyang compassion, yung kanyang pagmamahal, ay kitang-kita mong nandyan. Nakita naman natin yung tapang ni BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte, kung tapang ang tapang, nakita ninyo humarap sa kamera. Nagto-throwback nga yung mga video niya ng Quadcom. Tangina, hindi makaimik yung mga congressman, parang tuta eh. Diba? Kita niyo yung tapang ni BP Sara Duterte. Pero dahil talaga sa tindi ng pagmamahal niya sa mga kababayan niya, ganito yung kanyang emotion eh. Talagang love for the country. BP Sara Duterte, ibawi mo kami. Yun lang, sa akin yun lang pinangamensahe ko. Ibawi mo kami. Dahil, alam mo, kasi para magkaintindihan tayo, panoorin nyo yung video kahapon. Napakaganda ng video eh. Panoorin nyo. Bago nyo ito ituloy, stop nyo muna to, i-play nyo muna yung video kahapon, yung Vox Populi kagabi. Meron kaming exclusive na naman na interview ng matagal, 2 oras na interview yun doon sa attorney. Panoorin nyo na maintindihan ninyo yung sinasabi ko pagdating sa mga nangyayari sa bayan natin. Alam mo ba, sabi nga niya sa BSP na mismo nagsasabi, pag ganun, pag tayo in 2 years, lulubog talaga tayo. This is not a joke. Hindi na ito joke. Yung paglubog ng bansa natin, every one of us, it's either baka wala ng kuryente, wala ng tubig, wala ng mga negosyo. Bagsak na talaga, sobra. Bakit? Marami mawawala ng trabaho. Marami nagsasasara mga factory, mga negosyo. Dahil nga, kitang-kita nila yung corruption. And ladies and gentlemen, if we're not going to do anything about this, wala mangyayari sa bayan natin. Di ba? Again, constitutional and lawful ang aking panawagan. Constitutional and lawful. Dapat na po tayo mag-ingay. Kasi ganito yan eh. Ano ba ibig sabihin namin pag nananawagan tayo, nananawagan yung mga sundalo? We have to put pressure in the government. Put pressure sa mga institution. Halimbawa, kasi tinatanong ng iba, bakit daw ba nagsampa pa sa ombudsman? Kasama nga daw di umano yung ombudsman na dating DOJ secretary. Wala talaga tayong pag-asa at alam naman natin, isa pang tuta ni Marcos yun. Wala talaga tayong pag-asa. But still, ladies and gentlemen, that's due process. That's the right thing to do. So anong gagawin natin bilang mamamayang Pilipino? Put pressure to these people. If we can rally in front of the ombudsman, let's put pressure. If we can rally in front of the Congress, let's do it. Let's pressure them. 'Di ba? Yun yung sinasabi kanina eh. Kaya panuurin ninyo. Napaka detalyado yung sinasabi nung attorney. And read between the lines. Let's pressure them. Naggawin ang tama. Ayusin. Kung gusto nilang tumagal ang kanilang reputasyon, ayusin nila yung trabaho nila. Paano nila ayusin yan? Let's put pressure. Alam mo, eto, bibigyan ko kayo ng tip. Ilang beses na nangyari sa akin to. It's not, hindi lang isang beses. As a matter of fact, a proof of this is my libel cases. Alam niyo ba kung bakit ito mga politiko na to nagla-libel cases? Aside from they want to disturb me and they want na maglabas ako ng pera, dahil sa nasasaktan sila. Alam mo, ito mga public official na to, mga pusong mamunyan. Mukha lang silang tapang-tapangan pero pusong mamunyan. Especially pag nakikita nila yung totoong tao ang bumabanat sa kanila.
yung mga OFW bumabanat sa kanila. Nakikita nila yung pressure. Remember, these people needs your vote. So if they're seeing yung mga tao, ganun ng reaction sa kanila, tinan mo nga si Stella Kimbo. Nagtanggal ng Facebook. Pwede naman di siya magtanggal. Bakit siya nagtanggal? Ba't siya nag-deactivate ng Facebook? Tinatamaan nasasaktan. Or, baka may ebidensya siyang na-upload na maaring hugutin mula sa kanyang Facebook account. Kaya, naglinis muna siya ng Facebook. Pero I'm sure, at ito yung kwento sa akin ng mga tauhan, ng mga nagdemandang politiko sa akin. Kasi banat ba masyado silang tinamaan sa sinabi mo? Masyado silang nasaktan. Sabi ko, bakit? Totoo kasi yung sinabi mo. Ganun ba? Sabi ko nga So, mahinang nila lang pala sila. Konting mo lang, bakit di nila ayusin? Yun na nga syempre, lulong sa kapangyarihan Kaya kita ninyo, sino yung mga nagdedemanda sa akin na kunwari tapang-tapangan? Di ba? Sino-sino yung mga yun? Alam mo yung mga hindi, wala sa politika na pag nakakausap ko, nakakakwentuhan ko at pag nalaman nila kung sino-sino yung mga nagdemanda sa akin, nagugulat sila, sino ka ba? Ako rin, sabi ko, hindi ko rin alam kung bakit. Sino ba ako? Hindi, mantakin mo Name it. Kung sino yung sip-sip dyan, name it. Lahat sila nagdemanda sa akin. Kasi nga, bakit to? Hindi ko to kinikwento para magbida-bida Hindi yan ang purpose ko. Bakit ko kinikwento ito? Isang salita lang ako Isang tao lang po ako. Imagine niyo lahat tayo. Ganun ang bati ko sa kanila. Imagine niyo yung impact nun. Hindi naman ibig sabihin dahil magaling lang ako bumanat Hindi. Marami tayo As long as you stick to the truth, that truth will surely hurt. Ulitin ko Pag totoo, masasaktan ka. Hindi mo kailangang gumaling bumanat para masaktan ng mga politiko. Ang kailangan mo lang, katotohanan. Dahil, tanungin kita, pag yung asawa mo sinabi kang bad breath, at totoong bad breath ka, di ba masakit? Tama, mali? Pero kung tinawag kang, bayot ka siguro, yari yung asawa mo. Papalupaluin mo na yan. Tama, mali? Kasi hindi ka bayot. Tama. Pero pag sinabihan ka talaga ng masakit, di ba sa awayan? Pagka nag-argument ang dalawang mag-asawa, talaga yung, alam mo naman yung babae, minsan, sorry pasensya na sa mga babae, pero hindi naman lahat. Yung mga babae talagang maghuhukay yan, kasi hindi sila makapanakit physically. Kung nananakit ka physically, ay tigil mo yan, mali yan. Pero yung mga babae na nananakit hindi physically, verbally, maghuhukay yan na maghuhukay ng ikakasakit ng puso mo at yung ikakasakit ng puso mo ay yung katotohanan sa'yo. So what do I mean? Your words has power. May kapangyarihan ang iyong salita. So anong ibig ko sabihin? Murahin mo ba yung politiko? No, that's not what I mean. Tell it sa kanilang pagbumuka. Sabihin mo ng diretso. I-comment nyo sa page nila kasi dati, ang encouragement, sulatan yung mga congressman. Diba? Para makarating sa kanila yung hinaing nyo. Kasi dati wala pa namang social media. Sulatan natin yung congressman natin, ibigay natin. Maaaring hindi nga nila basahin nyo kung gagawin mo ngayon yan. Pero subukan ninyo mag-comment sa mga post nila. Again hindi ko sinabing murahin. Mag-comment and criticize them and tell them managot ka sa ginawa mo. Ipaliwanag mo kung totoo ba ito. Ipaliwanag mo, sumagot ka with evidence. Kasi nga, alam mo, antindi ng banat ni attorney at lahat ng nalalaman nitong mga sundalo na ito. Antindi. Pag pinanood nyo nga yung video kagabi,
Ha? Yung Vox Populi. Panoorin nyo sa channel ko. Siguradong detalyado, Brad. Details. Hindi ito yung tulad ng akusasyon ni Trillanes na alam mong imbento. Ito, details talaga. Meron. Plaka. Ginagawa. Lalo na nung off the air na kami, yung wala na sa himpapawid yung video, wala nang live. Naku po, ang dami naming nalaman. Kilala ko na yung mga bayarang operator. Kaya pala naman. Mapapansin mo yan pag ganun-ganon ng ano yan eh. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Pag ganun-ganon ng ng prinsipyo. Pag ganun-ganon. Meron kasing ibig sabihin, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, panghawakan nyo lang ang katotohanan eh. Eto punta tayo ng bahagya dito sa ICC. Ang ganda ho kasi nitong nangyari sa ICC kanina eh. Okay, panoorin natin. Muli tayong kumuha ng update sa Day 3 ng Confirmation of Charges hearing ni FPRRD. Nasa The Hague, Netherlands, si Kevin Manalo. Kevin, kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, alam mo mayroong 4 na argumento na ginamit ang depensa para buweltahan ang mga argumentong inilatag ng prosekusyon. Isa-isahin natin at ibangga punto por punto. Una, noong February 24, sabi ng prosekusyon, consistent, coherent at malinaw ang intensyon ni Duterte base sa kanyang public speeches na supilin ang mga hinihinalang drug users sa bansa. If there is a gun, shoot him in the head, kill him. Ang sagot naman ngayon ng depensa, dapat basahin ang mga speech na ito ng buo at hindi cherry-picked o piling-pili lamang dahil sa mga speech na ito ni Duterte ay meron siyang babala sa mga pulis na huwag abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Do not kill if you are not in danger of losing your life. Pangalawa, sabi ng prosekusyon, pasok sa crimes against humanity ang kaso. May killings ng mga sibilyan, ito ay widespread at sistematiko at bahagi ng isang... Grabe, tablado sa lahat sila doon sa sinabi ni Kaufman, state policy. Ito yung Command Memorandum Circular number 16, 2016 o mas kilala natin bilang Project Double Barrel, yung may Oplan High Value Target at Oplan Tokhang. Ang buwelta naman ng depensa, hindi umano widespread kung sa Davao lang nangyari. Wala umanong koneksyon ang 49 incidents na pinakita ng prosekusyon kung saan masasabing malawakan at sistematiko ang mga insidente ng pagpatay. Hindi rin daw mga sibilyan ang targeted population, kundi mga suspected drug users. Ito daw ay... Remember, sinasagot lang niya dito punto by punto yung sinasabi nung nagpo-prosecute. Okay? Sinasagot niya punto by punto eh. Random o kaya yung mga nanlaban. Sabi pa ni Kaufman, hindi binanggit ng Office of the Prosecutor na sa Project Double Barrel, ito ay alinsunod sa batas at may polisiya at guidelines sa proper conduct. Ang tindi nun, Ginagamit pa yung salitang yung double barrel na yun. Hindi nila alam. Nasa batas yun ng Pilipinas. So the president is just following the law. 'Di ba? Sabi ng prosekusyon, ang hawak nilang ebidensya ay sapat, may mga testimonya, dokumento at iba pa na nagpapakita na may pattern ng pagpatay at karahasan. May diagram din kung saan makikita ang ugnayan ni Duterte sa mga co-perpetrators at kung paano ibinababa ang utos ng pagpatay. Paliwanag ng depensa, gumagamit lamang daw talaga si Duterte ng hyperbole o rhetoric sa kanyang speeches at hindi raw dapat ituring na state policy. Wala rin daw direct order na nagsasabing barilin ang mga suspect. At pang-apat, sabi ng prosekusyon, may criminal liability si Duterte bilang indirect co-perpetrator. May common plan para patayin ang mga suspected drug users at may control si Duterte sa isang organized structure, yung tinatawag na Davao Death Squad. Sagot ng depensa dyan, walang plano para patayin ang mga suspected drug users dahil lehitimo umano ang mga operasyon. Ang salitang neutralize ay nangangahulugan
ay hindi raw nangangahulugan ng pagpatay. Pinabulaanan din ang Davao Death Squad, ito umano ay imahinasyon lamang. At pinaliwanag din nila na ang tukhang nangangahulugan nito na pagsuko at hindi pagpatay. In summary, para sa prosekusyon, malinaw ang intensyon na pumatay, may ebidensya ang state policy na pumatay, at hindi one-sided ang investigasyon na suportado ng credible na evidence. Ang resback ng depensa, ang investigasyon ay biased, hindi kumpleto at naimpluwensyahan lamang ng pamumulitika na pinalawig ng sensational na pagbabalita ng media. Willard. Kevin, may nabanggit ba ang depensa doon sa mga namatay na mga minor de edad o mga bata? At least doon sa first session ng submission on the merits, meron ba silang sagot doon? Willard, wala silang sagot doon. At yan ang aabangan natin sa second session kung mabubuksan itong issue tungkol doon sa sinabi ng prosekusyon na 3 sa mga bata at 3 sa mga biktima ay mga bata. Doon yan sa count 1. Doon din sa count 3, meron ding mga bata na isama dyan sa listahan ng mga ebidensya na napatay. Pero let's see sa second session kung mababanggit itong mga kasong ito, Willard. Maraming salamat sa update, Kevin Manalo, nag-uulat ng live mula sa The Hague, Netherlands. Manatiling nakatutok sa bilyon. Di ba? Kita ninyo kung gaano yung nangyaring magandang pagsagot ni Kaufman doon sa bawat details na pinupukol ng prosecutor, di ba? Especially yung mga policy. Kasi dito magtataka kay, hindi ba sila nag-research yung prosecutor? Ginagamit nilang pangtabla kay Pangulong Duterte o pang-akusa kay Pangulong Duterte yung batas na pinatutupad ni Pangulong Duterte. At yung cherry pick, yung cherry pick na yun. Di ba? Yung pinipili lang yung gusto nila na salita. Hindi ba nila pinanood yung buong speech? Alam mo, duda ko dito sa mga prosecutor na ito. Finifeed lang sila ng mga makakaliwang mga komunista dito. Tanga yung mga yun eh. Hindi na nga nag-aral yung mga animal na yun eh. Lalong-lalo na yung si Bunganga, yung mukhang tilapia. Walang alam yun eh. I mean, di ba, again, a text without a context is a pretext. Sabi nga eh. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw nag-quote ng something, siguraduhin mo yung buong context. How would you know the whole context? Kailangan mong basahin yung entire speech. Kasi paulit-ulit niya sinasabi doon na pag kayo ay hindi sumunod sa batas, kayo ay mananagot sa akin. Pero nakalagay din doon. Pero pag kayo sumunod, akin yan, sagot ko kayo. Inisa-isa ni Kaufman yung mga sinabi ng prosecutor na pang-akusa kay Pangulong Duterte. Sinagot niya isa-isa. Ito pa yung kasama yung speech na yan. Patay, sabi kong galing nitong maman to. Di nakakatuwa. Kasi, di ba, alam naman natin, nagkaroon ng... sorry to say, wag ko kayo magagalit. Wala po ako sinisiraan dito, wala akong pakialam doon sa mga vlogger. Pero tandaan niyo siniraan ito ng mga vlogger noon eh. Itong si Kaufman. Ang dami pang ginawang, sabi ko siguro to si Kaufman, sasabihin talaga nito sa utang, ang mga Pilipino, chismosa, no? Nagtatrabaho ko dito na maayos, inilagay ako ng pamilya, tapos gagawan ako ng chismis, kung ano-ano pang eksenang sasabihin sa akin. Tingnan niyo ngayon, pahiya silang lahat. Kasi, ultimong si Panelo, sinabi niya alam mo, kung kilala ninyo si Panelo, pasensya na, huwag kayo magagalit. Pero kung kilala ninyo si Panelo, isa ito sa pinakamataray na abogado. No, hindi ako nagbibiro. Kaya nga sila nag-aaway hindi naman nag-aaway, ganoon na nga, wag na nating pagandahin. Kaya nga sila nag-aaway ni Roque. Kasi prangka itong tao na ito eh. Pag hindi niya kursunada ang galawan, hindi niya kursunada. Yari ka. Totoo. Yan si Yan si Roque. Si Panelo. Pero
kanina nung tinanong, sabi ba sa kanya, what can you say about Kaufman defense? Alam mo, sabi niya talaga, he did not disappoint me. Wow. Gago! Hindi totoo. Yun ang sinabi niya. He did not disappoint me. Ibig sabihin, talagang kasi daw, inisa-isa niya at talagang alam mong nag-aral. Nasagot niya isa-isa. Di ba? At saka sinabi niya, malamang, nakikinig siya sa akin. Yan ang gusto ko sa iyo, Attorney Panelo. May magagalit na naman dyan. Patay kang bata ka. Ito, pakinggan natin ha. Itong part, wait lang. Ito. Ayusin lang natin. Hindi ko kasi na-prepare Ito. Tingnan ninyo ha. Ayan, sabi ko sa inyo, napakagaling nito ni Kaufman. Ako, hopeful ako makakauwi ito si Pangulong Duterte. Sana talaga ay alagaan ng ating Panginoon ng kanyang kalusugan. Kasi yan lang ang magiging magiging problema dyan yung kalusugan Pero sa tingin ko, kung hindi magiging bias ang ICC, makakalaya ho ito si Pangulong Duterte. Ivan, okay, kasama natin nga dito si Attorney Panelo. Sir, alam namin nagmamadali ka pero you came here as an observer but being kaalyado at abogado ni President. Ano ho ang masasabi ho ninyo sa unang pagsabak po nitong defense team ni Attorney Kaufman ngayong araw? Well, Attorney Kaufman did not disappoint me. Yun. Because, obviously, he has prepared himself for the case for today's submission. He has thoroughly studied his case. He read all the speeches of the president, and he pointed out the obvious fact that the prosecution has been lifting portions of the speech of the president, when in fact the very speeches would show exonerating statements contrary to what the prosecution is saying. He also read all the pertinent documents cited by the prosecution and pointed to the fact that the very documents presented by the prosecutions are the very documents that will exonerate the president. Sir, anong pinaka-striking doon, if there's any po, sa mga, anong striking doon sa mga, if there's any po sa presentation kanina ni Attorney Kaufman? Yung unang-una, yung mga speeches na sinasama lang nila yung mga kill. Yung pala doon sa at the end of the speeches of the president, palagi sinasabi niya, if your lives are in danger, then you can kill under the principle of self-defense. You have to follow the rules of the law. Lahat ng mga speeches niya ganun Matagal ko na nga sinasabi yun, noon pa. Pangalawa, importante yung mga dokumentong pinipresent ng prosecution na nakalagay doon to neutralize. Sabi nila, neutralize doon, ibig sabihin, kill. So parang lumalabas na yun ang dokumento that will show the murderous intent of the president at pinapakita yung communality of design ng mga di umanong accused and the co-perpetrators. Pero lumalabas, yung mismong dokumentong yon habang nakalagay yung neutralized, na mali nga ang basa nila, ay nakalagay mismo doon na umaresto kayo nang naaayon sa batas. Yun. Kaya nabuking sila. Attorney, pero sabi ni Attorney Nery Colmenares, mahina ang depensa. Ang depensa, hindi pa pwedeng maging mahina. Ang prosecution, ang burden of proof to show na may ebidensya sila. Dito mo makikita na ang bobo nung kaliwa, Si Atty. Colmenares. Paano masasabing mahina ang defense? In the first place, ang dapat sinasabihan ng mahina o malakas ay yung nag-aakusa. Malakas ba yung akusasyon? Malakas ba yung ebidensya mo na para mag-accuse ng tao? Hindi yung dumidepensa. Dahil yung depensa, nagre-rely lang siya doon sa akusasyon. Ano ibig sabihin nun? Kaya nga sinasabi ni Atty. Panelo dito, the burden of proof, yung pinakabigat na pagpatunay, magbigay ng ebidensya ay doon sa humuhusga. So therefore, siya dapat ang tanungin o i-judge, malakas ba yung ebidensya mo na pang-accuse o mahina? Yung depensa, nag-aantay lang yan, depende doon sa i-accuse sa'yo.
Paano hihina o lalakas yun? Mahina daw, sabi ni Colmenares. Ang bobo talaga. Gago! Pag makakaliwa talaga, sayad ang utak eh. Defense need not prove anything. Ang ginawa nga ng defense kanina, tinalakay niya lang yung mga ebidensya nila, pinakita yung kahinaan ng ebidensya nila. But Attorney Kaufman, according to Attorney Neri, failed to debunk yung mga niraise mo ng Inulit mong pa talaga, te, ha? Failed to debunk daw. prosecution in the earlier part of the hearing po. Alam ka naman sabihin ng abogadong yun na Correct. maganda yung presentasyon ni Attorney Kaufman. Natula lang yun. Alam mo, as I was telling one foreign journalist, kasi he was saying na yung mga sinasabi ni Attorney Kaufman, narinig niya na sa akin yun noon pa. Kasi ang mga komentaryo ko, pareho lang kami. Yun. Sabi ko, alam po ninyo. Yan ang gusto ko sa'yo, Atty. Panela eh. If you're an objective lawyer, you will be saying the same things that he has been saying in his submission and that I've been saying in my commentaries. But if you are a biased lawyer, you will be parroting the prosecution's line. Kailangan ka maging objective ka. Alright. Ivan, Pia? Oh, yan. Inulit na lang niya yung mga questions dyan eh. Alam mo, maganda talaga yung sinabi ni Panelo dito eh. He did well. He did well sa dulo na sinabi niya, magaling, maayos. Talagang well-researched si Kaufman. Nakakatuwa. Walang insecurity sa part nito. Sorry ah. Kasi yung iba, alam naman natin, medyo... Ako walang pinapatukuyang lawyer, walang pinapatukuyan ha. Pero may mga ibang vlogger dyan na mas magaling pa eh. Kaysa dun sa abogado. Nga? Alam mo, sa totoo lang, paulit-ulit pa nga tinatanong dyan kay Attorney Panelo na bakit hindi ka nandyan to represent the president since you are the presidential advisor for diba? Nakalimutan ko na kung anong tawag doon. Pero, alam mo, sagot lang niya, it's the decision of the family. Hindi siya nag-bitter. Kasi yung pamilya kasi, hindi ako kursunada. Ayaw sa akin. Walang ganun. At hindi siya nag-utos sa mga vlogger na bumanat. Ha? Hindi, sorry to say, pero minsan kasi ganun eh. Minsan merong tayong insecurity. I mean, alam nyo, may dahilan si VP Sara Duterte kung bakit si Kaufman ang nilagay. Meron siyang dahilan. Kasi remember, nagdidesisyon nito family. And the head of the family as of now, they consider the head of the family. Alam naman natin, kahit si Pangulong Duterte, siya na nagsabi, si Inday, alpa yan sa pamilya. Ang nagdi-decide niyan talaga, sabi nga ni Basti, si ate. Si ate talaga, si VP Sara Duterte. And yun ang decision. Therefore, let's respect that. At ang gusto ko na nga dito sa statement paulit-ulit na statement ni Panelo, nire-respeto niya yung desisyon. Kahit ba sasabihin natin, mas nakasama namin niya, mas alam namin ng maitutulong namin dahil sa alam namin yung mga polisiya, pwede niya sanang ipagyabang ng ganun eh. Hindi. We respect the decision of VP Sara Duterte. Yan ang gusto ko. Panalo yan. Pero alam nyo, isa pang matinding dito sa ICC yung ginamit yung video, sabit na naman ng mga prosecutor nito, sabit na naman sila. Bakit kanyo? Yung ginamit na video na pinresent ng prosecutor doon sa ICC, hindi pinagpaalam at sinapchap. Sinapchap po. Panoorin natin to Sinapchap po nila. Kakahiya. Sa iba naman balita, umalma ang isang Davao City-based journalist sa naging paggamit ng isang prosecutor ng International Criminal Court sa kanyang CCTV video sa confirmation of hearing charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginit ang nasabing mamamahayag na hindi po siya kailanman kinontak ng sinumang ICC investigator o ng prosecutor bago ito pinakita sa pagdinig. Kaya mariin niyang tinatanggi ang anumang kaugnayan sa umano'y na edit o pinagtagpi-tagping video. Kunin natin ang karagdagang detalye sa live report ni Erlo Bringas. Erlo.
Ali sa day 3 ng nagpapatuloy na confirmation of charges hearing kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay napansin ng isang Davao City-based journalist yung isang video na ginamit na presentasyon noong day 1. Inalmahan ito kaagad ng nasabing Davao City journalist at humihingi siya ng mismong apology o nagdedemand siya ng apology doon mismo sa ICC prosecution kung bakit ginamit ang kanyang video at ikinonekta pa sa kaso ng Pangulo na hindi naman daw dapat. Bahagi yan ng mga naunang naging presentasyon noong unang araw ng presentation of charges sa International Criminal Court kaugnay pa rin ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan ipinakita ng prosekusyon sa pagdinig ang isang 2013 video kung saan makikita si noon at dating Davao City Mayor Rodrigo Duterte na tumutugon sa isang footage ng pagpaslang sa 3 pinaghihinalaang magnanakaw sa Agdao Public Market sa Davao City. Ayon sa prosekusyon, makikitang parang ipinagmamalaki pa raw ng dating Pangulo ang mga pagpatay at iginiit na malaya o manong kumikilos sa mga salari na inuugnay sa Davao Death Squad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Mr. Duterte portrayed himself as tough on crime, law and order enforcer. This triple murder was filmed. Mayor Duterte watched it himself. You can see the perpetrators shooting, committing the crime. Yet, Mr. Duterte, the former prosecutor, Mr. Tough on Crime, could not get this triple murder. Pero dahil sa presentasyon na yan, umalma ngayon ang Davao City-based journalist na si Ben Jason Tesorna na siyang nagmamay-ari ng nasabing video. Naglabas tuloy ng digital copy ng notarized affidavit of denial si Tesorna para tutulan ng paggamit at pagpresenta ng kanyang CCTV video ng ICC prosecutor na si Julian Nicol sa confirmation of charges hearing noong day 1. Sinabi ni Tesorna sa kanyang affidavit na siya ang kumuha din umano at nag-record ng video noong December 19, 2013 nang siya pa ay journalist sa Davao at siya rin ang magmamay-ari ng copyright nito. Dagdag pa ni Tesorna, hindi siya kailanman Grabe, kinontak ng sino ang ICC investigator Kapal na mukha. o ng prosecutor bago ipinakita sa pagdinig ang video. Kaya mariin niyang itinatanggi ang anumang kaugnayan sa umano'y na-edit o pinagtagpi-tagping video. Giit ni Tesorna, ang naturang video ay walang kinalaman sa umano'y extrajudicial killings o EJK. Anya siya mismong kumuha ng video na nagpapakita lamang kung paano ipinakita ng dating Pangulo na nooy alkalde pa ng Davao City ang mga bagong high-tech CCTV camera sa lungsod. Nakipag-ugnayan na ang isa sa mga abogado ng kampo ng depensa na si Attorney Martin Delgra kay Tesorna para sa paggawa ng affidavit laban sa CCTV video na inilabas ng ICC prosecution sa confirmation of charges hearing. Patuloy na inaabangan naman ang tugon ng kampo ng ICC prosecutor kaugnay sa isyong ito. Samantalang ngayong 3 araw ng confirmation of charges hearing sa ICC, nasa ang ipagpapatuloy naman ng prosecution at mga abogado ng mga biktima ang paglalahad ng karagdagang ebidensya at testimonya kaugnay ng umano'y extrajudicial case. Alam nyo kasi napaka-importante in presenting the evidence. Yung bang kailangan mong patunayan na sa'yo yun. O sabihin, kailangan mong sabihin, ako ang nag-record niyan. Kunwari, meron kayo papakitang CCTV. Kailangan patunayan nung mismong sino may-ari ng CCTV. Kailangan siya mismo magsasabi na ito'y totoo. At ako, kunwari, ikaw naman pumirma. Ako talaga ang pumirma niyan. Hindi pa pwedeng pirma lang. O di kaya may papakita kang video, kumukuha ka. Kailangan mo sabihin na ako ang kumuha niyang video na yan. So dito, napaka-walang niya ng ginawa nito mga prosecutor. Kumuha ng video, hindi man lang pinaalam at hindi pwedeng maging ebidensya yun. Pwedeng sabihin yun ng prosecutor, pwedeng sabihin ng defense, si Kaufman, na that is not a legitimate evidence because it was not verified by the owner. Pwede niya sabihin, it's an AI. Kasi nga, again, the owner must say, ako mismo nag-video, nakita ko ito. At ito ang kahulugan ng buong nangyari. Ito yung nangyari.
Kailangan mo sabihin yan sa court as to be accepted as evidence. Diba? Hindi pwedeng walang ganun. Tangina, pakawalang yan itong mga prosecutor. Kaya tuloy talaga pag-iisipan kayo, mga bayaran kayo, animal kayo Yeah? Kaya pagsasabihan talaga kayo ng bayaran dahil tingnan ninyo ginagawa ninyo. Di ba? Ako, nagtatanong lang ako Ako, nagtatanong lang, talaga bang bayaran kayo kaya nyo ginagawa itong mga ganito? Kasi minamali ninyo na pagpipresenta ng ebidensya. Bakit kayo ganyan? Ibig sabihin nun, talaga merong problema sa inyo. Meron talagang pagbababoy ng proceedings. Baka siguro talaga mahina ang ebidensya ninyo. Tsaka kung nakikinig doon sa mga komunista, hindi, ito walang biro. Huwag kayo nakikinig doon sa mga komunista dahil yung mga komunista wala talaga yan sa hulog. Mga kriminal yung mga yan. Oo, totoo. Kaya nga, alam mo, isa sa pinakamatinding kasalanan ni Marcos at ni Romualdez ay yung pinalakas nila itong mga komunistang nasa kamara. Yan talaga ang isa sa pinakamatindi nilang kasalanan. Tingnan ninyo, tinutuklaw na kayo ngayon. Hindi kasi ito, tandaan nyo ito May nagsabi nga sa akin, yung mga komunista na yan, yung mga makakaliwa na yan, mga demonyo yan. Bakit demonyo? Di ba yung demonyo, yung ahas? Actually, di naman daw ahas yun, pero yung serpent na nag-tempt kay Adan at kay Eva, di ba? Ang bait-bait. Ay, masarap yan. Ay, nako, kaya mamumulat ang inyong mata. Bakit niya sinasabi yung ganun? Tapos eventually, nung sila ay namatay. Ang kanilang kaluluwa, espiritu ay namatay. Anong tawag mo doon? Nanunuklaw. Ibig sabihin, magsasabi sa'yo na maganda, pero tutuklawin ka rin eventually. Ganyan ang ginagawa nito mga makakaliwang komunistang mga terorista na to. Oo. Kunwari, kakampi mo sa una. Di ba sa simula, kakampi nila, binigyan pa ng maleta? Ngayon, nangunguna na si EDSA para manggulong. Totoo. Hindi, ako bakit ko sinasabi to? Alam nyo kayong mga AFP, ito ang pinakamatinding kasalanan ng administrasyon ni Marcos at saka ni Romualdez. Yung mga pumapatay sa inyo, sa mga katropa ninyo, mga kamag-anak ninyo sa bundok, pumapatay ito sa inyo. Pinalakas ng administrasyon ngayon. Yun lang. Come to think of it, pagmulay-mulayan nyo yun. Pagmulay-mulayan ninyo yung ganyang pananaw. Alam ko marami nakikinig dito. Pagmulay-mulayan nyo. Yung kalaban natin na pumapatay sa inyo. Inalagaan kayo ni Pangulong Duterte. Todo-todo pag-aalaga sa inyo. Tapos ngayong panahon ni Marcos, pinalakas niya yung kalaban ninyo na pumapatay sa inyo. They empowered them. How? Kita nyo naman, sinabi ng kapwa ninyo, mga tropa ninyo, nag-deliver sila ng pera dito sa mga to. Mali-maleta. Can you just imagine? Kaya nyong i-take yun? Kaya nyong i-take yun na yung kalaban ninyo na pumapatay sa inyo at sa pamilya ninyo at sa mga tropa ninyo, nirewardan pa ng maleta.